Nag-sale sa isang pinakamalaking department store sa buong Japan ang Don Quixote or Donkey sa nakararami. Look at that. Nabili ko lamang to ng 540 yen or 200 plus pesos. It's a good catch. You can't buy this kind, Disney at that, for only 200 plus pesos. Sakto. May nabasa ko kanina lang. Message ng isang taga-subaybay about conversion. Eto, pakita ko sa inyo. Wait. Eto. And it caught my interest. Maganda kasi siyang pag-usapan. Where is that? Wait. Okay, from Lilo. Cerebatology. Dapat po bang mag-convert or not? May post po kasi na pinapaisa ang mga nandito sa Japan na tigilan ng pag-convert. Ano pong masasabi nyo? I think it's a nice question. So, let me give you my thoughts about it. Wait. Alright. So, hindi niya pinaliwanag kung saan niya nakuha itong post na to. Pero whatever, I'm gonna give you my stand on it. Will I convert? Because this is primarily for my viewers. Kung ako lang mag-convert ako o hindi, wala na akong pakialam sa iba. If they wish not to convert anymore, then so be it. Kung may mga nagko-convert, pabayaan din natin sila. Conversion is the main ingredient of my page. Simula pa nung nag-umpisa ako, lagi nang may mga konversyon o palitang pumapailan lang sa ere. This is to inform not really the people who are already residing here or the Pinoys who are already residing in Japan, but those people who wish to go here. Those people who would like to tour Japan. Those people who would like to work in Japan. The other overseas workers sa iba't ibang panig ng mundo. At sa mga minamahal nating kapamilya at kaibigan sa Pilipinas. Pinoys are generally interested how their peso plays in the world market. May mga tanong na magkano kanilang dadalhin dito. Magkano po yan sa peso? So, kasi may mga follow-up pa ng mga ganung tanong, minabuti ko na lamang nalagyan ng mga konversyon ang bawat vlogs ko na nauukol sa pamimili o sa pagtira dito sa Japan. You know how much I pay for this room? How much is my MacBook Air? How much is this? How much is this chocolate? And so on and so forth. Dahil gusto rin nilang mamili at gusto nilang ihanda na nila yung kanilang pera kung pupuntan sila rito sa Japan. So in short, bahagi ito ng aking pagiging vlogger na nagsishare ng mga opinion at kaalaman sa ating mga taga-subaybay. And shopping is always on top of my list. At automatic, akibat na nito o kakambal na nito ang mga presyo sa perang Pilipino. But whether I am a vlogger or not, I usually convert. Number 1, it is a great reminder. Oh, inaantok-antok ka. Yung kasama mo sa kwarto, tara na, may trabaho tayo, ano ka ba? Inaantok pa ako, 6,000 yan lang naman eh. May pera pa ako. Bahala ka, aalis na ako. Diyan ka na. Scared na yung kasama mo. Habang nakapikit ka, naglalaro na ba yung calculator sa isip mo? Ha? Sabay bangon ka ngayon. Sandali! Sandali! Utang ina! Tatlong ka ngayon. Sandali! Mag-shower lang ako. Ito naman. Alright? So sometimes, inaabot tayo ng pagkatamad. At kung wala na tayo ng mga convert peg na yan, hindi na natin ito maaalala. Na oo nga pala, tatanggayan mo ba yung 3,000 sa Pilipinas sa 5 o 6 na oras sa pagtatrabaho? Diba? Alam ko marami nakarelate dito. In short, it is not only a reminder, but a strong motivation. Number 2, if you still have concern sa iyong pamilya sa Pilipinas, makakapag-convert ka at makakapag-convert ka sa ayaw mo at sa gusto. Minsan, unawarely, nako-convert yung isip natin. In fact, it is always automatic sa mga bagay o sitwasyong sumusunod. Pag nagpapadala ka ng pera, the first question is, Aling Norma, magkano balitan ngayon? Diba? Or search ka sa Google, yen to PHP, kagaya ng ginagawa ko. Hindi pwede. Aling Norma, papadala ko ng 5 lapad. Hops! Don't tell me how much it is in pesos because I don't need it. I'm not interested at all. 5 lapad ng 5 lapad. Eto. Suplada. Hop! Huwag nyo na ipakita sa akin yung yung papeles. Magdadagdag na ako ng 1,000 ng 1,000 yen.
pakitawagan or paki-PM sa amin, pakipicturean yan at sabihin na yan yung number, dalhin sa Western Union or Cebu, Cebu Pacific, Cebu Lumiere, at bahala na sila doon. Kung magkano abutin pagkatihatian nila. Bayaran ang... Papasok na ngayon. Yung mga dapat lang na ibigay mo sa kanila. Hindi ka mo nag-convert ka, bahagi ito ng pagtitipid o gusto mong gutuin ang sarili mo. It is part of a foreign worker's life. Hindi lamang tayo mga Pinoy. So magkano bang kailangan sa house sa Pilipinas? Tapos may sakit nga pala si Mader. Humihingi nga pala ng konting dagdag na 1,000 sa tuition fee si Marife, yung pamangkin kong paborito. At kakukuha lamang nila ng gasol last month. So ngayon nga pala yung start ng bayad. Teka, mukhang sobra naman yata ang 5 lapad. Ano, 20,000? 5 lapad is 25,000. Kulang-kulang. Eh, ang kailangan lang nila is 18. Teka, sandali, Aling Norma, sandali! Diba? It then becomes a strategy to control finances and budget it wisely. So that's another part of it. That's another factor. You control the money that you spend. Not just here in Japan, but also in the Philippines. Now, pwede kang magsuplad na paisa o padalawa nga sa inyo, wag na kayo mag-convert if you don't have families na sinusuportahan mo sa Pilipinas or anybody at that. Yung tipong walker ka na dito ka na talaga sa Japan, magpadala ka o hindi, it's just fine. Or you have lots of money to spend, walang talagang conversion. But I don't think that there is a single Filipino who have not experienced converting. I won't believe you. Maybe ngayon talagang may mga ilang tao na ayaw na nila mag-convert, so hayaan natin sila. Pero naniniwala ako na lahat tayo ay naranasan yan. Especially ng mga first-timers tayo. Another thing is when you spend for something, of course, kung mga tubig-tubing lang, huwag na natin i-convert. Ako tumigil na syempre sa personal kong buhay. Pero as a vlogger, sinashare ko pa rin na pwede kayo magkaroon ng lunch na gagastos lang kayo ng 200 piso. Just go to this place or just buy this one or salakayin niyo yung department store na yun or supermarket sa ganitong oras para ganito lang yung magagastos niyo or something to that effect. Pero kung ako lang talaga and then I don't vlog, hindi na ako mga tinatinapay lang. Automatic na yun, hindi na pumapasok pa yung calculator sa isip ko. So kung bibili ako ng mga gadgets, mapapakonvert pa rin ako. Bibili ako ng, for example, appliances or gusto kong mag-inquire. Appliances, magka-canvas ako ngayon. More often than not, itatanong ko muna sa Pilipinas kung magkano yung Panasonic diyan. Magkano yung Philips dyan ng ganito. Magkano yung model ng ganito dyan. Magkano yung kotseng yan. Type ko yan. Okay, 58 lapad. Wait. Kaya kwenta ka. As long as it doesn't affect your life, as long as it doesn't promote negativity sa iyong buong pagkatao, at hindi makaka-apekto sa iyong kapaligiran, go! Hayaan nating mag-convert ang mga gustong mag-convert. I think conversion does more good things than the other way around. Sa tingin ko. So, Lilo, hayaan mo na lang sila. Kung napapakembot ka sa kaka-convert, do it. Kung gusto mo maki-join sa team no convert, go din. Basta ako, I believe that it is not just a must or it is not just essential to our being Filipino workers abroad, but this is a wise thing to do. Wiser than not converting. Pero walang masama kung hindi ka mag-convert. Ganun kasimple. Pero hayaan natin sila. Kailangan na lamang natin magbaitan at mga eleman tayo na hindi tayo nakakasakit ng damdamin ng iba. At kung saan mang post yan, dapat nating irespeto. Basta ako, okay lang sa akin yung mga hindi mag-convert, buhay nila yan, at okay din ako sa mga nagko-convert. Mas pabor ako dito. Siyempre, because I do it regularly. So, team convert ako. Ikimasa!